Magandang gabi Batangas, ako po si Alvin Remo at narito ang mga balita sa Palakat Weekend News. Ginawaran ng Seal of Excellence ang Batangas City as a beyond compliant local government unit sa bansa for local disaster risk reduction and management councils and offices, category para sa taong 2024. Ang detalye sa report ni Rona Endaya Contreras. Ang parangal ay ipinagkaloob sa 24th Gawad Kalasag National Awarding Ceremony sa Philippine International Convention Center kamakailan. Ang Gawad Kalasag o Kalamidad at Sakuna Labanan, Sariling Galing ang Kaligtasan ay programa ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa pangunguna ng Office of the Civil Defense na naglalayong palakasin ang bawat pamilya, komunidad, mga institusyon, gayon din ang mga establishmento upang maging matatag at resilient sa mga panganib, sakuna at kalamidad. Lubos ang pasasalamat ni Mayor Beverly D. Macuja bilang City Disaster Risk Reduction Management Council Chairperson sa tulong at suportang ipinagkakaloob ng mga miyembro, mga barangay, mga ahensya ng gobyerno, pribadong sektor at sa lahat ng mga mamamayan sa pagtalima at pakikiisa sa mga programa ng lungsod hinggil sa kahandaan at katatagan. Para sa Palakat Weekend News, Rona Endaya Contreras reporting. May 242 individual ang nasawi dahil sa sakit sa puso o ischemic heart disease noong 2024 ayon sa tala ng City Health Office. Ito ay ayon sa ulat ni City Health Officer Dr. Rosana Barrion sa isinagawang pagpupulong ng Local Health Board noong January 28. Narito ang report ni Gerson Sanchez. Ayon kay Dr. Barrion, ito ang itinuturong pangunahing dahilan ng mortalidad sa lungsod noong nakaraang taon kung saan 160 sa naturang bilang ay mga lalaki at 82 naman ay mga babae. Sumunod dito ay hypertensive diseases na may kabuuang 201 na kaso, 107 dito ay lalaki at 94 naman ang mga babae. Ang nabanggit na datos ay mula sa Batangas City Health Statistics na kinalap ng CHO batay sa mga nagpunta dito at sa mga health centers para magpakonsulta. Pangatlo sa pinakamataas na kaso ng kamatayan sa lungsod ay ang malignant neoplasms na may 176, influenza at pneumonia na may kabuong 133 cases, cerebrovascular diseases 125, diabetes mellitus 117, other forms of heart disease na may 62 na kaso, renal failure 56, ibang uri ng respiratory diseases 53 at mga aksidente na may naitalang 44 na kaso. May kabuong 1,209 ang mortalidad ng lungsod noong 2024. Dahil dito initasan ni Mayor Beverly D. Macuja ang mga miyembro ng LHB na magbalangkas ng mga programa upang mai-promote ang pagkakaroon ng healthy lifestyle. Binigyan din niya na mahalagang maisulong ang pag-ehersisyo at wastong nutrisyon upang mapababa ang kaso ng sakit sa puso, maging ang hypertensive diseases at diabetes mellitus. Tinalakay din sa pagpulong ang mga pangunahing sanhi ng morbidity o pagkakaroon ng mga karamdaman. Nangunguna dito ang respiratory disease na may kabuang 10,650. Sinundan ito ng hypertensive disease, 10,315. Other respiratory tract diseases, 3,884. Diabetes mellitus, 3,618. Animal bites, 2,988. Pneumonia, 2,319. Influenza-like illness, 2,088. Injuries to body region, 1,384. Dengue, 965. At tuberculosis na may naitalang 950 na kaso. May kabuang 39,161 ang naitalang leading causes of morbidity sa lungsod. Para sa Palakat Weekend News, Gerson Sanchez reporting. Pinangunahan ni Mayor Beverly D. Macuja at Congressman Marvy Marino ang blessing ng bagong City Cemetery and Park sa Barangay Bulbok noong January 30. Layunin ng bagong sementeryo na pag-aari ng lokal na pamahalaan na mapangalagaan ang labi ng mga pumanaw na may organisadong sistema. Ayon kay Mayor Beverly, ang naturang proyektong ito ay isang mahalagang hakbang na pagbibigay ng solemn at peaceful resting place na karapatan aniya ng bawat isa.
Ang naturang pasilidad ay may 3,104 columbarium at 672 grave lot apartment tombs para sa Phase 1 at Phase 2. Mayroon din itong chapel at public restroom na magagamit ng mga bibisita sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Maaaring ilipat sa bagong sementeryo ang mga labi ng mga yumao mula sa lumang pampublikong himlayan. Ito ay paupahan sa loob ng 5 taon at eksklusibo para sa mga residente na lungsod lamang. Ang niche rental ay nagkakahalaga ng 6,000 pesos at 3,000 piso naman ang columbary or bone crypt sa loob ng 5 taon. Magbabalik ang Palakat Weekend News makalipas ang ilang paalala. At yan ang kabuuan ng mga balitang hatid ng Palakat Weekend News. Ako po si Alvin Remo. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat.